Faraon, hari ng Ehipto, ng kanyang pakasalan ang anak nito. Tinira niya ang prinsesa sa lungsod ni David habang hindi pa yari ang kanyang palasyo, ang bahay ni Yahweh at ang ng Jerusalem. Ngunit ang mga tao'y patuloy pang nag-aalay ng kanilang mga handog sa Diyos sa mga sambahan sa burol, sapagkat hindi pa noon na itatayo ang bahay ni Yahweh. Inibig ni Solomon ang Panginoon at itinalima niya ang kanyang mga tagubilin na kanyang amang si David. Gayunman, nag-aalalay din siya ng handog o nag-aalay ng handog at nagsusunog ng kayamanang kamanyang sa mga sambahan sa burol. Okay. Gusto kong makita yung prayer niya. Can all the ministers look for that verse when he prayed for the wisdom? Verse 12. Siguro? Okay, ito na. Verse 6. Sumagot si Solomon, kinahabagan ninyo at puspusang minahal ang aking amang si David, na naging tapat sa inyo, matuwid at malinis ang puso, at ipinagpatuloy ninyo ang inyong pagkalinga sa kanya nang marapatin ninyong paluklukin sa kanyang trono ang isa niyang anak. Yahweh aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagaman ako'y bata pa't walang karanasan. Pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling, sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki. Sa ibang version, sinabi ni David ni Solomon, nagkaroon po siya ng dream. The Lord appeared unto him at sinabi niya sa kanya, ask anything, paano mong paghaharian ang aking bayan. At ang prayer request po ni Solomon ay ganito: I am just a child that doesn't know the in and outs of your kingdom, of your children, and your great people. Nung nandun po kami sa aeroplano, sabi ko, wow, great people. Pinakita ng Diyos kay Solomon na ang Israel ay great people. At pinakita ng Diyos kay Solomon na siya ay para lamang batang paslit. Sometimes, minsan ang tingin natin, great people ang fivefold at hindi great people ang kingdom. Pero dito sa pagkakataong hinihingi ng Diyos ang kanyang prayer request, He saw Himself. He humbled Himself, Lord, I am just a child. Hindi ko alam kung paanong patatakbuhin ito. Hindi ko alam. These are great people. Brother Brandy, they are great people. Pastor Jomar, Pastor Matt, your people are great people. And without the wisdom of the Lord, you cannot run this business.
Father's business. And always keep in mind, hindi ito sa atin privilege. Kaya humingi si Solomon, Lord, give me a discernment to see the good and the evil, the difference. Help me to see these great people. Brother Brandy, these great people, mga tao lang din sila. May mga pangangailangan sila. Meron silang mga dinadala. And ang prayer ko sa iyo, tulungan ka ng Panginoon to discern the needs of these great people so you can feed them with the right food. The promise of the Lord in Jeremiah will give you pastors according to mine heart that shall feed the flock with knowledge and wisdom. Brother Brandy, I've known you for long. You are one of the fruits of the ministry, including your identical brother, and all of us knows and aware that you always look yourself as a child. We haven't seen a puff-up spirit. We haven't seen this boisterous spirit. Keep that spirit. Keep yourself humble for this great nation of God. So, bago ko po pag-pray si Brother Brandy, and I will also ask Pastor Mac and Pastor Jones to stand beside me. You know, merong isang dalaga na nalunod o halos nalunod sa dagat at nilagay po siya doon sa shore, seashore. Wala halos buhay. And then merong matanda na ready to CPR this young girl. And then ang crowd nanonood. Then all of a sudden, there was a young man running towards that commotion, the place of commotion. And then sabi niya, I am trained to do CPR. I am trained to do CPR. Move away, move away, move away. So yung mga tao na give way, dumating yung na-train ng CPR, yung matanda na nakayuko, na magbibigay na ng CPR, nag-give way din at sinipr nung medyo bata, at ang nangyari, na-save yung batang babae. Natuwa ang crowd, palakpakan sila. Then 2 hours after, nag-collapse yung nag-save. Nilagay sa ambulance. Paggising niya sa ambulance, nakita niya yung matanda na magsi-CPR sana doon sa bata. At nagtaka siya, sabi niya, Sir, what are you doing here? Who are you? I think you were the person that was about to save the life of that girl. Yes, I was him. Ako siya. So what are you doing here? Sabi niya, I am a doctor. Oh, if I only knew, hindi ko napakikialaman yun. Ang sabi ng wise doctor, listen to this. The Spirit of Solomon is here. Ang sabi ng wise doctor, the title is not important. Saving life is the most important thing. Is eternal life is serving others. That is the anointing that the Lord is going to give you. Serve the great nation of God. Hallelujah. It's not the title. It's your heart to serve. To heart these people. Ganon din sa inyo. Hindi yung title. Kaya nga sabi ni Brother Branham, if you love me, just call me brother.
It's not the title or prophet or whatever. You can even call me Jerry. Kaya lang, kultura natin, Pilipino, pwede rin pa rin kuya. Ha? It's not the title. Remember that. You are here to serve and preserve life. Come here, Brother Bundy. Pastors, would you be able to help me? Let's all stand. Tapos lahat ng taga-ordinata sa ministry in Brother Bundy, please surround him. Lapit kayo ng konti rito and then raise your hands towards him. Kahit nandiyan kayo, raise your hands towards him. Yung elders, dito kila Brother Bundy, please come. Lahat ng elders. Okay, let us pray now. And we can lay our hands to our brother. Amen. Dakilang Diyos, maraming salamat po na ikaw ang nagtataguyod ng lahat. Ikaw ang pinagmumulan ng lahat. Ikaw, Panginoon, ang nagbibigay ng gifts for the perfection and for the edification of the body of Christ. And there is a time for that gift to be born. A time to manifest, a time to express, a time, Lord, na makwiken. And this is the time that this eternal life serving others will start manifesting from today, February 25, 2024, in this building, in this fellowship. Lord, we lay our hands on Brother Brandy. Lord, fill him with your wisdom. Just like when Solomon received the anointing and the wisdom of the Lord to discern what is good and evil, so he can serve the great nation of God. Father God, anoint him right now. Fill him with your wisdom. Hallelujah, your heart, be his heart. Your hands will be his hand. Lord, your eyes will be his eyes. His feet will be, Lord, hallelujah, your feet will be his feet. Oh God, hallelujah, na maserve niya ang great nation na inordain mo para sa kanya. Marami pong salamat, Panginoon, hallelujah, ng oras na ito na iyong pinagkaloob. Hallelujah. O Diyos, ganun din ang mga kapatiran na susuport sa ministry. Panginoon, bigyan mo rin sila ng puso ng mga tupa, puso na mapagpakumbaba, Lord, puso na mapagmahal. Lord, ito po ay palaguin mo sa kanilang mga buhay. Kayo, Panginoon, hallelujah, ang maging tagapamagitan ng dalawang ministry ito, shepherd and the sheep, Lord. Marami pong salamat sa oras na ito na kayo ang nagbasbas, kayo ang nagtaguyod sa pag-ordain kay Brother Brandy. Amen. I ordain you in the name of our Lord Jesus Christ as the pastor of this fellowship. In the name of our Lord Jesus Christ, we ask all these things. Amen and amen. Amen. Let's give a hand clap to the Lord. Amen. Amen, mga kapatid. Nais ko rin kung samantalan itong pagkakataon na magpasalamat po sa inyo lahat. And hindi ko ma-express ang aking nararamdaman today, mga kapatid. Alam ko na yung presence ng Panginoon nandito siya sa oras na ito, mga kapatid. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid, na nandito ngayon, na sumusuporta sa gawain ng Lord ng Ordinata. At napakarami kong dapat ipagpasalamat sa inyo na sa lahat ng tumulong, sa lahat ng nag-prepare, mga kapatid, para po matupad o mangyari ang araw na ito, mga kapatid. Salamat po sa inyong lahat sa pagmamahal sa ministry ng Ordinata. God bless you all po, mga kapatid. Salamat din po sa pagtitiwala at pagmamahal niyo na pinagkaloob niyo sa akin, mga kapatid. And I pray na tulungan ako ng Panginoon tulad ng panalangin kanina, na bigyan ako ng more wisdom, knowledge ng Panginoon. Dahil hindi ko po kakayanin yon kung walang wisdom ng Lord, at di ko rin kakayanin na mag-isa.
mga kapatid. Kailangan ko rin kayo mga kapatid. Kailangan ko kayo, kailangan nyo rin ako. Kailangan natin ng magkaisa mga kapatid. Tulong-tulong tayo. Kung mayroon mang mga kakaharapin natin mga problems, pag-usapan natin mga kapatid. At dahil sa pamamagitan noon mga kapatid, magiging maayos po ang iglesia mga kapatid. And I'm here mga kapatid. Inaalay kong buhay ko po para sa inyo ngayon bilang spiritual na husband ninyo at kayong aking spiritual na wife. So, uri ng Panginoon, alam ko na itong araw ni tinalaga ng Panginoon na magkaisa tayo. Ang union ay nangyari right now. So, salamat sa Panginoon. Salamat sa inyong lahat mga kapatid. Nakikita ko, nararamdaman ko ang pagmamahal nyo sa ministry nito mga kapatid. Sa lahat na nag-effort mga kapatid. Hindi ko na po isa-isahin mga kapatid. Salamat po sa inyong lahat na nagmamahal sa ministry. At sa mga kapatid natin, Pastor Jones, Brother Mac, nandito rin kami. Amen. Na patuloy tayong na magtulungan na ang pagmamahalan, ang brotherly kindness ng bawat isa ay makita po sa atin. Amen. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. At yun lamang po ang aking pong nasasabi sa inyo at ganoon din po, pinapaabot na rin po ni Sister Ruby ang pagbati po sa inyo, ang pasasalamat sa inyong lahat. Nakita niya rin po yung mga kapatid ang pagmamahal niyo sa ministry. Amen. So, magiging katuwang ko na rin po siya, mga kapatid, para magpagpatuloy tayo sa new journey na ibinigay sa atin, na inaatan ng Diyos sa ating balikat, mga kapatid. So, salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng suporta, sa lahat sa inyo ngayon, mga kapatid, na nandito kayo. Napapasalamat po ang buong Church ng Ordinata, amen, sa pagmamahal ninyo, mga kapatid. Marami pong salamat at lalo na po kay Pastor Jerry, Kuya Jer, amen, na from New Zealand. So sabi ko nga, hindi po nagkataon ang lahat ng bagay. Ito po ay inadya ng Panginoon na mangyari. Sabi nga ganyan, 24, dumating sila, and 25 nangyari na po mga kapatid. 25 years. Hallelujah. Parang significant change yun na mangyayari at nangyari na po ngayon, mga kapatid. So salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Wala na pong masasabi po sa inyo, mga kapatid, sa lahat. Amen. Nakikita ko po talaga ang inyong suporta. Nakikita ko po kung paano kayo nagpapagal na mayroong kagalakan sa puso ninyo. Amen. Magpapaumpisa po tayo sa wala. Amen. Sabi nga yung dati po nating pangalan po ng church po natin is Back to the Word. Sabi mo, nagbibiro kami nila Brother Sunny, magba-back to zero tayo ngayon. Amen. And hopefully, mga kapatid, we are planning, at ito na nga po ang naisip po namin na ititle po sa new church, pangalan ng church po dito sa Organeta, A Sanctuary of Unconditional Love, mga kapatid. At kung titingnan po natin, yan po ay soul. Yeah. Character. Amen. Sabi nga ni Brother Branham, soul is a character. Yeah. Amen. Kaya po rin ang Panginoon. Kaya salamat sa inyong lahat. At sabi nga dito, nag-gather tayo, mga kapatid, gathering of souls rooted in faith. So tayo po lahat ay nag-gather dito na tayo po ay very, very rooted po sa ating po mga pananampalataya. Amen. At nandiyan ang mga pastor ninyo. Amen. Sabi nga, suportahan natin sila. Kailangan din po nila na i-follow up nyo minsan. Hindi lang po sila magpa-follow up din minsan, follow up nyo, baka si Brother Mac o Pastor Mac minsan baka masakit yung mga katawan niya, kailangan niya rin ma-encourage siya. Minsan i-treat nyo rin siya, di ba? Si Pastor Josh, minsan i-treat nyo rin siya. Yun. So, hindi naman kami, sabi niya, hindi naman sila Superman na hindi nagkakasakit. I mean, kaya kailangan po ng bawat isa yun. At sa pamagitan ng mga kapatid,
nagkakaroon din pong bawat isa ng inspiration. Amen. So, puri ng Panginoon. So, God bless us all po. Marami pong salamat po sa inyong lahat. And, yun. Mamaya po, ang gagawin po natin, ay dadako na po tayo mamaya sa, sa pagkain. But before that, mayroon pong isang prayer request po na nasabi po sa akin kanina ni Sister Vanji. Sister Vanji? Yeah. Kung maalala niyo po ang prayer request po ni Sister Len, yung kanyang sisters, na mayroon po siyang iniindang sakit ngayon sa stage cancer sa breast. Yeah. Kung nakakakamali ay second degree nung sa breast cancer po niya. So, yeah. So, nangangailangan po siya ngayon ng prayers natin. So, siguro bago po tayo dadako sa kainan ay gusto ko po kapatid na patuloy po natin siyang ipag-pray, ang patuloy na healing na ipagkaloob ng Panginoon sa kanya. And I ask Pastor Jerry to lead us in a word of prayer para po kay Sister Len, sa kapatid po ni Sister Vanji po, sa kanyang physical na pangangailangan po ngayon. Lahat po tayo mag-agree sa prayer. Panginoon, kayo nagsabi 2 o 3 na nag-agree sa lupang ito, i-agree, ibabahin doon sa langit. Sa pangalan ni Jesus, inaangkin po namin ang himala sa katawang lupa ni Sister Len, ang madilim na anino na nasa kanyang dibdib. Let your light be shine in her chest. In the name of Jesus Christ, touch her right now. Lord Jesus, we are coming to destroy the works of the devil in your name. Ikaw po ang magpagaling kay Sister Len. Salamat po, inaangkin namin ito. Ikaw ang nangako, ikaw ang tutupad. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. So bago pa tayo magtapos, isang song muna, and then mamaya po ay dito na lang po tayo pipila, paganyan. Pipili na lang po tayo dito, then kukuha po ng pagkain doon na labas, and then mamaya po yung mga lamesa dyan, ilalatag na lang po namin mamaya, and then hanap na lang po tayo ng pwesto natin, at doon po tayo pwede pong kumain. Marami pong lamesa dyan mamaya, ilalatag po natin dyan hanggang dito po sa loob. Yun. Medyo mapog daw yata. So, okay. One more song bago po tayo maghiwa-hiwalay mga kapatid. Amen. Sama sa... binabigay ko kay Brother Ian. God bless you, Brother Ian. Okay, tayo po ay tumayo mga kapatid. Habang inaawit natin ito, amen, pwede tayong magbigay ng tithes and offering sa congregation po ni Pastor Mac at Pastor Jones. Siguro may nakatalaga na mangolekta na lang po nun. So, tayo po ay tumayo, amen, at purihin ang ating Panginoon, amen. Ang sarap magsama-sama mga kapatid, yes. Diba? Praise God. Amen.
Hallelujah! Tayo po ay magkamayan mga kapatid. Magpatilan sa pangalan ni Jesus Cristo. Hallelujah! Tagawit ng pagsakay ay paralang sa Kanya. Hallelujah! Praise the Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pwede na po kayong pumunta sa ating kainan. Amen. Praise God. Hallelujah. Bali, ang tela po dito daw po mula, palabas po dito. Ayan po. Ito na lang po ang pila mga kapatid dito. Amen. My love forever, forever and ever. Salasap. Okay mga kapatid, dito na po tayo pimila. And then may magsaserve po sa atin doon. Papalabas po tayo. Mag-serve. And then papalabas po tayo doon. Mga lamesa po dyan sa labas po ay may papagitna po natin. And then kanya-kanya na pong hanap po ng ng maupuan po natin. Yan. Yes. Yes. Wala sa
Parating yung pangungusap namin. Hinahanap ko siya, kami nila. Sabi nila, hanap ko natin siya. Anong taon na ho sila?